Ayun mga kapatid, good morning. Time check muna tayo. 2:30 AM. Nandito kami sa may McDonald's Muñoz. Kasama ko si Paring Pre. Saka si Paring Mark. Bali ngayon, kinokonek lang namin yung mga intercom namin. Tapos after neto, setup lang na mga kailangan mga gamitin. Tapos good to go na tayo. Ayun mga kapatid, good morning. At nandito na kami sa kahabaan ng MacArthur Highway. Babaybay tayo ngayon pa norte. Akit tayo ng Baguio. At magka-campsite tayo sa may bandang La Trinidad na, Benguet. Update ko kayo mamaya mga kapatid. At ulitin ko, kasama ko si Wa, na lagi ko naman kasama sa vlog yan, and si Paring Mark. Kung natatandaan nyo, kasama natin sa camping natin sa may Campwell, sa may Tanay. Ayun mga kapatid, i-update ko na lang kayo mamaya kasi wala pa rin naman tayong may papakitang magandang view kasi madilim pa. Tara mga kapatid, let's go! Dito na tayo mga kapatid sa Bulacan. Papasok na tayo ng Pampanga. Alright. Ayun mga kapatid, nasa Tarlac na kami. Ito mga kapatid, diretso biyahe na ulit kami. Medyo may delay lang kami kasi hindi namin makonect yung mga intercom namin. Hindi namin na-try yung pagdo kami magkakakonekta. Hindi rin namin alam kung anong problema. Anyway mga kapatid, tara, bakontra ulit tayo. Let's go! Hinga muna kami rito sa may Petron, tapos nagpagas na rin kami para dire-diretso na kami pag-akyat. Nandito na kami ngayon sa may Villasis, Pangasinan. As per Google Map, 2 hours. Nandito na kami sa may Baguio. Dito na tayo sa may Binalonan, Pangasinan. Tapos kapag kumaliwa ka dyan, may daan papuntang Manawan. Tapos dito naman Tiple. Nasa Season Pangasinan na tayo mga kapatid. Ito mga kapatid, at paakyat na talaga tayo ng Baguio. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go! Welcome to Baguio City! Finally, nasa Baguio na tayo mga kapatid. Konti na lang. At lumalamig na rin ang hangin. Woo! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pahinga
Pahinga muna kami rito mga kapatid bago kami pumunta ng Alapo campsite. Pahinga muna, kain, tapos kape. Dito pala yan sa may TPRC Residences. TPRC Cafe. Tara, pasok tayo sa loob. Yun! Kain muna kami rito. Nagkape lang. Sobrang lamig. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng coffee shop. Tapos meron din sila rito balcony sa likod. Tapos ayan na yung view. Kung nakikita nyo, puro puti lang. Mahamog. Tapos sobrang lamig. Time check, 11:45 ng tanghali. Pero ang lamig ng temperature dito. Suabe. Habang naghihintay kami ng order namin, akit muna kami rito. Bali, ano rin to mga kapatid. Pwede kayong mag-book ng room dito via Airbnb. Ito yung sa may roof deck nila. Ganda. My mom has one like that. Ha? Ganda, maganda. Oh, yes, no. Ito lang ba yung kalsada? Yan, tapat lang siya ng kalsada. Bali, ito pala located along Asin Road. At pwede nyo naman siyang i-Google Map. I-search nyo lang TPRC Residences. Ayos, tamang-tama. Yun, no? Mga Baguio, Longganisa. Tara mga kapatid, kain na muna. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Ayun mga kapatid, tapos na tayo magpahinga. At didiretso na tayo sa camping site na pag-i-stayan natin for overnight. Hindi siya dito mismo sa may Baguio. Lalagpas tayo, papunta tayo ng La Trinidad. Ito mga kapatid, at papasok na tayo ng Alapo campsite. Dito pa lang babatiin ka na ng nature vibe. Sobrang lamig mga kapatid, grabe. Grabe. This is it. Ayan na, nakikita ko na ang campsite. Medyo may rough road lang, pero konti lang. Konting-konti, minimal lang. gusto nyo mag-camping sa wilderness. Ano? Yan. Puro puno, pine. Napakaswabe. Pine. Napakaswabe rito mga kapatid. Nakaka-relax. Tapos sasabayan pa ng napakalamig na hangin. Set up lang muna kami ng aming campsite. Ayun na si Mark. Nagsiset up na ng kanyang tent. Alright. Okay na yan. Ayan mga kapatid, si paring Juan nakaset up na ng kanyang tent. Paring Mark nakaset up na rin. At ito yung tent natin. Pahinga muna tayo mga kapatid. Ang sarap. Nakaka-relax dito sa Alapo campsite. Dito yan sa may La Trinidad, Benguet. Ayan mga kapatid, puro pine tree.
Sariwang hangin, napakalamig. Tapos huni lang ng ibon yung maririnig mo. Pakinggan nyo to. Ito na yung simpleng setup namin sa campsite. Tapos ang maganda rito, konti lang yung mga campers. Ayan yung view. Tapos mamaya pag hindi umulan, magpo-bonfire tayo. Sa ngayon, since malamig, magkakape muna tayo. Ikaw, magkakape ka ba? Isa kape. Ito maganda rito. Kapag ka malamig yung panahon, ito magandang ayan. Kopi muna tayo mga kapatid. Sarap. Iniwan muna namin si Mark sa campsite at pupunta muna kami ng palengke ni Wah para mamili ng pagkain namin para sa camping. Update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa palengke. Ayun mga kapatid, tapos na kami mamalengke. Hindi ko na videoan nung namamalengke kami kasi nawala sa isip ko eh. Mamaya na lang pagdating namin sa campsite, pakita ko na lang tapos magluluto na rin kami. So balik na muna kami ng campsite para makapag-prepare na at makapagpahinga. Bali, ito yung magiging dinner namin for tonight. Ito yung bunga ng malunggay, tapos talbos ng sayote. Tapos igigisa lang namin sa bawang sibuyas na may bagoong. Dalaga. Tapos meron kaming minarinate na liempo. Iba-barbecue lang namin. Tapos nagsaing na rin kami ng kanin. Bali, ito yung pinaka setup namin. Medyo magulo kasi nagpe-prepare kami ng dinner. Magandang gabi mga kapatid at tapos na tayong magluto ng dinner. And ang dinner natin ay pork liempo na inihaw. Tapos dinengding, ito yung bunga ng malunggay saka sayote. Tapos sausawan natin kamatis na may bagoong isda saka toyo na may sibuyas. Tapos ito yung pampainit namin kanina. Ayan. Masyado kasing malamig dito. Ayan si paring Mark. Sup? At ito na yung dinner natin mga kapatid. Kaya tara. Chibugan na. Nangyari. Tara mga kapatid, let's go. Ayun mga kapatid, katatapos lang namin kumain. Sup? Si paring Mark. Bonfire gaming naman tayo. Ay, good morning mga kapatid. Napakagandang pagmasdan sa umaga. Ito yung bubungad sa'yo. Ay.
masarap dito pag sobrang lamig, kakape. Yung paring Mark hindi nagkakape. Sad life to eh. Yun no. Malamig? Lamig? Hindi. Hindi ka nagkakamali. Ang good thing sa malamig, hindi mo na kailangan maligo. Totoo. Tangina pag mainit biglang lalagay. Ito mga kapatid, at tapos na tayo mag-prepare ng breakfast. Ito yung tira namin kagabi, tapos nirecook lang namin, tapos nilagay namin yung tira namin na pork liempo. Tapos syempre, tuyo, kanin, tapos tortang itlog. Tapos habang kumakain ka, may kape rin, kapeng barako. Tapos habang kumakain ka, ito yung nature. Lamig ba? Ay, dog na. Ano? Makaamoy ka ano? Ano? Diba? Bawa Napakastig. Tara mga kapatid, kain na tayo. Liligpit lang muna tayo ng mga ginamit natin dito. Tapos after natin magligpit, maliligo lang tayo. Titiisin natin maligo ng malamig ang tubig. Tapos after nun, libutin natin tong buong campsite ng Alapo campsite dito sa La Trinidad, Benguet. Nakapagligpit na rin kami ng aming mga tent at mga gamit. Tapos yung iba ilalagay na lang namin sa motor namin. So bago kami umalis dito sa Alapo campsite, itutur ko muna kayo. Alright. Ito yung kabilang part ng Alapo. Tapos tanaw mo yung mga bahay-bahay. Yan sa baba. Ayan, may mga bahay-bahay. Ayan, hanggang dito lang yung dulo ng campsite ng Alapo. Tapos meron din dito. Tapos ayun, may trail dun, no? Tapos meron din daanan dito. Dito kami dumaan kahapon nung pupunta kami ng palengke na wag na pala dapat. Doon dapat kasi rough road papunta sa may highway. Ito yung dulo nung kabilang part ng Alapo. Mamaya pupunta naman tayo doon sa may kabilang dulo. Nandun yung mga huts nila na pwede nyo ring i-rent. Ito naman yun sa may gitnang part niya. Meron ding parang deck na pwede kayong tumambay, tapos wala kayo ng picture. Tapos ang view nyo, ayan, kita na rin dito yung mga bahay-bahay. Kanina nung umaga may sea of clouds dun banda sa may dulo. Ayan, ito naman yung kabilang side nung Alapo campsite. Nandito rin yung CR nila. Tapos nandito yung mga nipa huts. Ito yung CR nila. Malinis, malakas ang tubig. Isa lang ang comment ko, masyado malamig yung tubig. Wala na sila nagagawa. Sobrang lakas ng tubig, sobrang lamig rin. Tapos ito yung mga huts. Ayan, hanggang dun pa yan sa may dulo rin. Pwede ka rin mag-campsite dito, pero sila kasi yung magbibigay ng pwesto kung saan kayo pwede magtayo ng tent nyo. Ayan. Tapos meron din sila mga hammock dito. And okay din to sa may mga hammock kasi maraming puno. Pwede ka mag-set up ng hammock, pero hindi advisable matulog kasi sobrang lamig. Ito na yung pinakadulo na itong side na to. Tapos ayan part na yan, yan yung kalsada kung saan kami pumasok papunta rito sa Alapo campsite. Tignan natin yung itsura malapitan ng huts nila. Ayan. Good for 2 packs. Pwede na to, mga pang couple.
Pabalik na kami sa may parking area. Ay, tingin mo na. So nakakasama tayo sa video. You know. Tas may pa bonfire din dito. May mga bonfire place sila. Bibili lang kayo ng pang bonfire woods sa halagang 150. 150. Maganda yung lighting nila rito sa gabi kasi napapaliwanag niya ng gusto yung lugar. Pero magdala na rin kayo ng ilaw nyo para ready kayo. Tapos doon sa may gitna, meron silang duyan doon. Tapos meron ding I Love Alapo. Tapos dito sa may parking area ng motor, dito banda yan sa may taas, akit kayo ng konti. Tapos dito yung parking area ng motor. Tapos kung naka 4 wheels naman kayo, dito yung parking area ng 4 wheels. Yun nga lang kapag pupunta kayo rito, medyo malayo sa campsite. Kaya kailangan dadalhin nyo yung mga gamit nyo papunta kung saan yung campsite na binigay sa inyo. All in all goods naman, di nakakapagod kasi nga malamig. Then ang camp fee pala nila rito, kapag ka may dala kayong tent, 200 per head. Tapos kung gusto nyo naman mag-rent ng tent nila, complete na yon, may foam, tapos may mga unan sa blanket, 350 per head. Tapos meron silang store dito na pwede kayong bumili ng mga basic needs lang. Pero syempre, kada pupunta kayo sa camping, kailangan may dala na rin kayong pagkain para if ever na walang mabilan, meron na kayong dala. Paalis na kami ng Alapo campsite. At okay naman ang naging experience namin sa Alapo campsite. Yun nga lang mga kapatid, suggest na rin or advice na sa mga gustong magbalak na mag-camping, bukod sa gamit, sana iwasan din po natin yung maging masyadong maingay, kagaya ng naging experience namin dito. Though maganda yung campsite, in fairness sa campsite, nakaka-relax, mabait yung mga staff nila. Yun nga lang, may nakasabay kami na hanggang madaling araw may sounds na nag-iingay pa, kaya medyo hindi nakatulog yung mga ibang campers. All in all, pagdating sa campsite, wala akong masabi na meet niya yung expectation na hinahanap ko at sobrang nakaka-relax. Yung ibang detalye mga kapatid, as usual, ilalagay ko na lang ulit sa description box para maging guide or reference sa mga gustong magbalak na pumunta rito sa Alapo campsite sa may La Trinidad, Benguet. Muli mga kapatid, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yo!